Okay. So, balik tayo dun sa confidential fund, no? Dati, sinabi mo, Attorney Magdamo, na isang pondo lamang yon na intelligence fund. Tapos, nagkaroon ng confidential at intelligence. Ang confidential ngayon, defined as paggamit ng pondo hindi sa intelligence na PNP, DND. Ano ang difference ng confidential at intelligence? Yung intelligence more on the military side yun. Pagka napupunta sa civilian, doon na nakahaluan ng confidential. Ang naalala ko doon, dati kasi yung nagne-negotiate sa ang tawag sa inyo, Southern Philippines Autonomous Groups. Yes. Ambassador Manuel Yan, General Manuel Yan, na kasama ni Ramos, President Ramos. Sa naman, sa ideological groups, ang tawag sa kanila, ideological. Si Ambassador Howard D. Tsaka si Aping Yap. Ayun, si Aping Yap, si Congressman of Tarlac. Tarlac. Tapos, noong nasanay mo na sa naunang intelligence sa military side. Pero habang nagkaroon ng konting problema sa intelligence fund noon dahil yung tuwing may magso-surrender na kunyari barrel, usually talagang bulok na bulok nga tapos overprice. Para yan yung pamana. Yan yung pamana. At saka ngayon yung surrender ng mga baril na decommissioning. Decommissioning. Ang daming fake rebels. Ngayon, decommissioning. Ngayon, decommissioning, oo. So ngayon, medyo nagalit si President Ramos, medyo nilipat unti-unti sa OPAP. Oo. So nagkaroon ng confidential. Okay. Pero may listahan yun, Mamalo, May mga listahan yun sino ang mga NDF leaders, mga Communist Party, and then may listahan din yun sino mga nag-side na ng government. Ngayon, pag i-leak yan sa amin balik, ay magiging target yan para sa amin. Ang tawag dyan, SO. Pag sinabi mong i-leak, kunyari, sa usapin ng impeachment ngayon, gusto nilang makilala si Grace Piatos. At kung sino-sino pa yung mga pangalan, biro mo, tiningnan sa PSA, kung may ganong, yung aksaya na pagtingin sa mga public record. At na alam naman natin. Yun, Mamalo, Oo, di ba? Alias nga yun Kaya nga, pinag-usapan natin, ba't nag-aalias? Kahit si Dato Alan, sinabi rin na sila hindi masyado sa alias, no? So, yun yung pagkakaiba. Pero, kung i-reveal mo ngayon lahat yan, dahil sa kagustuhang malaman, tama ba ang paggamit ng confidential fund ni Vice President? Hindi ba dapat kailangan nating makita kung sino itong mga ito at nasan itong mga ito at paano ginastos ang pera? Kayo bang tatlo naniniwala na tamang accountability yon sa confidential fund? Ako, makakasite ako ng actual example na nag-leak at pinatay yung si Leopoldo Mabilangan. Si Kahector. Oo. Paano na-leak? Yung kinuha nga. Ito, unang-una, yung boss ko, Heidi Yorak, doon ako nagre-report. Hindi niya nililik. Tapos, pinulitika siya dahil medyo sumisikat siya. Ang nangyari, tinanggal siya. May pumalit. Siguro wag nang banggitin. Matagal na rin naman yun. So, may access na siya sa datos na yun. Balak tumakbo. Dumakbo para sa Senado. Kasi Senado. Yan, politiko na naman sa national security. Parang kilala ko rin yan. dumalo sa Netherlands, nakipagtsikahan-tsikahan with Joma Season, rest in peace, no? Nag-leak sa all the way kay Joma. Pinakita niya exactly 32 years. Kasi today is March 25. 32 years ago. Pinatay si March 25, 1994 po. Tinorn over. Tapos, paano yun nakita ng mga leadership? Yung mga pangalan? Linarkahan yun, Mamalo. Paano nila napipili sinong gagantihan? Hindi nila confirm na si Mabilangan was cooperating long time ago. With the government? With the government. So, nakita yun nila Joma Season ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines that Mabilangan was instrumental in exposing the Red Scorpion Group. The Alex Bongcayo Brigade. The kidnap for ransom operations. So, delikado talaga. Delikado yun. So, yun pala, naglilik na yun. So, dinesisyonan yun ng Central Committee nila Joma Season na targetin siya. Even ang pagpatay kay Romulo Quintanar, the former chieftain of the NPA, was a leakage that he was handled by ISAF. Or he was part of the PNP-IG program nila General Bogie Mendoza. Yeah. Lumabas yun sa amin. When I was with the NPA, priority yun.
Si Quintanar, si Tabara, si Rick Reyes na consultant ngayon dyan sa Pasig, tsaka si Nilo de la Cruz. Oh. Tatlo patay doon. O di si Rick na lang ang Si Rick buhay. Reyes nandyan sa, si yan yung Nilo de la tumutulong Cruz, I think hindi sa naabot. mayor ng Pasig. Si Oo, kay Vico Soto, oo. I know him. Oo. So, nang mag-leak yun sa amin, the order came from Netherlands, kina Joma Sison. At ang nag-execute, National NPA Operations Command. Si Quintanar So na-execute may decision Sa Central Committee. sa Central Committee, ibababa sa sa NPA, nasa ground, National Military Commission. tapos liquidation. Papatayin talaga. On the spot. Oo. In just 1 week, pinatay. Yun ang sinasabi niya. Si- Kaya hindi nila naintindihan ito, Mamalo, na ganun po kabigat. Yun, nang ma-expose ako na si Eric Almendras pala, si Jeffrey Celis, kasi boses lang ako dati. Oh. And I only limited lecture lang ko sa military intelligence. Oh. Pero nang makita nila ang mukha ko that I was the resource person sa pag-create ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, tinarget ang pamilya ko. So, ngayon, ibig mong sabihin, meron kang bounty sa... Oo. Ang tawag dyan sa NPA, SO, Standing Order. So, meron ka. Oo, papatayin ako. Dahil alam na nila kung sino. Oo. Bakit ka naman pumunta sa side ng gobyerno? Na-captured kasi ako. Yun, yung kaninang mo kwento. So, that was 2008. Na-captured ako, and then hindi po sinabi na na-captured ako. So, it's somehow So- complicated. so- Ang tawag dyan sa intelligence project, alam ng mga resource persons yan sa intelligence, na-reproject ako. The NPA believed that I was still part of them. Parang sa normal na linggo, double agent Nag-double ka. agent. Yeah. Oh. So, I was already operating as the NPA National Operations Command sa intelligence while I was already recruited and captured. So, bahagi ng mga trabaho ko ay nagre-report ako sa Hindi ka isang unit. natatakot ngayon? No, ngayon natatakot syempre kasi kilala na nila. Oo. And these are already court records. Oo. Tinatanong na yan sa akin sa korte, bakit ka iba yung testimony sa Senate, iba sa court. Oo. Because I was not inclined to expose kung ano talagang ginawa ko. So Kaya until now, hindi ka pa rin nag-expose ng, oo, ako Yeah. si Ka Eric, pero Oo, lahat na nangyari sa buhay ko. hindi ko pwedeng i-expose. Oo. Halimbawa, paano namin Yun yung national security aspect. paano namin in-infiltrate ang ISAF? Oo. So sa NPA side Oh, yun. ikaw So paano ko in-infiltrate naman ng NPA para mag-leak sa Mahirap gobyerno? itong ating Mahirap guest. yun. Oo. So, diyan pumapasok ang kahalagahan kung bakit ang paggamit ng alias ay hindi pandaraya. Yan ay Oo, proteksyon. yan, hindi pandaraya, proteksyon sa Proteksyon. gustong tumulong Sa sa gobyerno. gobyerno. Dato, ikaw naman, anong storya mo? Hindi ka rin natatakot nung ikaw kasama na sa mga rebelde at nakikipag-away? Sino ba naman di matatakot? Pag sumabak ka sa gera, Kasi kayo, wala kayong protection, wala kayong alias. kasi yun yung mandato din sa amin na pag sumapi ka sa samahan, kung sino ka at ano ka, Oo. doon ka. So wala tatayo. kayong worry na may listahan ng MNLF na ngayon hindi pa tapos yung peace process natin, hindi magkaintindihan kung itutulay o ano. So wala kang ganong katakutan na maging Grace Piatos. Lahat po ng sumasapi sa Mujahideen, pagdating po sa doktrina ng Islam, yun yung nakalaan ng buhay mo na handa kang mamatay. So wala kang iniisip na matatakot ka, mahuli ka, isang karangalan sa isang sumasapi sa kilusan ng Bangsamoro, maging nung MNLF pa at hanggang ngayon naging MILF is mamatay ka ay parang yung mamatay kang isang sahid.